ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong papasok sa buhay natin na tuluyang babago sa atin. May mga taong makikilala tayo na sisira ng mga plano natin. Ikaw kabarangay, may nakilala ka na bang ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Marian, 35 years old. May naka-situationship ako noon na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Mas bata siya ng ilang taon sa akin. Ako ang may gusto ng situationship. Hindi dahil sa ayoko ng label. Ayoko lang sa ideya na si Ruben ang magiging boyfriend ko. Malaking issue kasi sa akin na mas matanda ako sa kanya. At pakiramdam ko ay hindi pa naman siya yung tamang lalaki para sa akin. Kumaga pangit mang pakinggan pero reserba lang si Ruben sa akin. Habang hindi ko pa nakikilala yung lalaking gusto kong makasamang mag-settle down. Hindi ko lang siya ma-let go kasi mabait naman siya at gwapo. Bukod pa doon ay galante siya sa akin pagdating sa mga luho ko. Pero dumating sa punto na alam kong kailangan ko na siyang i-let go, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung pagkain natin, Romel? Oo naman, sobra. Sa 6 na buwan na relasyon natin, ngayon mo lang ako pinagluto. Hindi ko naman niluto yan. In-order ko lang yan. Umasa naman ako ron. Kala ko pinagluto mo na talaga ako. Pero okay lang. Di naman kailangan. Mas convenient nga kung order na lang tayo lagi pag magkasama tayo Paano kung hindi na tayo pwedeng magkasama? Di wow. Uy, lambot nitong beef ha. Pwede siguro itong ihanda kapag kakasal na tayo. Ikakasal? Oo, pag niyaya kita tapos pumayag ka. Gusto mo ba talaga akong pakasalan? Bakit hindi? Tagal na kitang crush. Ang tagal kong pumila para mapansin mo. At ngayon na girlfriend na kita, wala na akong ibang maisip na pupuntahan kundi syempre kasal. Romel? Uy, niyaya mo na ba ako magpakasal? Kasi ay do agad sagot ko dyan. Kahit bukas na bukas din, maglalabas ako ng pera sa bangko para may handa yung dream wedding mo. Maghiwalay na tayo. Wow! Ano kayang hinalo nila rito sa beef, no? Masarap eh. Nanunuot yung lasa eh. Gumamit kaya sila ng pressure cooker dito. Lambot eh. Romel, narinig mo ba yung sinabi ko? Sorry, hindi. Ano yun? Masyado nakafocus sa sarap nitong beef. Sorry. Ano ulit yun? Sabi ko maghiwalay na tayo. Kung ipe-pressure cooker tong beef, gaano kaya katagal? Tsaka, magkano pala yung pressure cooker ngayon? Better kaya kung online bumili or sa mall na lang. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, narinig mo naman ang sinabi ko pero ayaw mo lang pansinin. Gutom lang yan. Eto, pagsasandukan kita ng beef. Damihan mo ang kain para hindi ka na Romel, ano ba? Marian, ano ba? Nagsasayang ka ng grasya ng Diyos oh. Bakit mo naman tinabig yung pagkain? Sana kinain mo na lang, sayang oh. Ay, ewan ko sa'yo. Ayoko na! Maghiwalay na tayo! Marian, bukas na tayo mag-usap. Bilog ang buwan, tinotopa ka na naman. Last month ko pa to pinag-isipan. Ayoko na talaga, tapusin na natin to. Marian, huminga ka pa. Makinig ka sa akin, Romel! Ayoko na! Hindi mo naman kailangan magbasag ng plato. Kasi ang kulit mo eh! Ayaw mo makinig sa akin! Hindi sa ayoko makinig sa'yo. Hindi ko lang kaya yung naririnig ko. Marian, mahal na mahal kita. Alam mo yan, di ba? Sa tingin mo madali para sa akin na tanggapin na ayaw mo na? I'm sorry, hindi ko naman pwedeng patagalin pa to. Kasi ayoko na eh, hindi na ako masaya. Ayoko maging unfair sa'yo. Kaya, please, pakawalan mo na ako.
Nagiging masaya ka ba pag pinakawalan na kita? Sobra. Okay, pero may hihilingin din ako bago ako pumayag. Ano yun? Lahat! Lahat gagawin ko, pakawalan mo lang ako. Sa huling pagkakataon, pagbigyan mo pa rin sana ako. Pagbigyan saan? Sa kama. Hindi ko alam pero napapayag ako ni Romel. May talent din talaga siya sa kama at yun nga rin ang dahilan kung bakit ako nanghihinayang na iwanan siya. Kasi paano kung ang kapalit tamad at walang alam na moves? Di lugi ako, hindi ba? Pasensya na po kung huhusgahan ninyo ako pero eto lang kasi yung totoong nararamdaman ko. After naman na may mangyari sa amin na yun na ang huli. Hindi ko na muling kinausap pa si Romel. Sure akong tapos na ako sa kanya kaya nga sa pagbubukas ng panibagong chapter ng buhay ko, may nakilala akong bago. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon, mas okay siya kesa kay Romel. Sa kanya ko naramdaman na gusto ko ng seryosong relasyon. At higit sa lahat ay sa kanya ko rin unang naramdaman na gusto ko nang mag-settle down, Papa Dudut. Sarap nitong beef ah. Malambot at anunut ang lasa. Ako nagluto niyan for you. Magaling ka palang magluto. Nung una kala ko in-order mo lang to eh. Ang perfect kasi nung pagkakaluto tsaka yung pagkakapresenta. Uy, grabe ka naman sa akin. Hindi lang naman ganda ang ambag ko sa relasyon natin. Magaling din ako magluto, maglinis ng bahay at mangromansa. Iyo, yung dulo yung pinakagusto ko eh. Gusto mo ba i-redeem mo na ngayon? Teka lang, busog pa ako. Hirap gumalaw pag busog. Baka mamaya maipitan ako ng ugat sa tagiliran yan. Laman naman kapag 40 na. Mukhang may iba ka pang bisita. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Baka may hihingi ng donation? Wait lang check ko lang. Romel? Anong ginagawa mo rito? Marian, mag-usap naman tayo. Parang awa mo na. Bakit ba kailangan mo ako i-block sa lahat ng social media accounts mo? Hindi pa ba obvious? Siyempre, hiwalay na tayo. Pero Marian, di ba nung ulit? Sino yan? Wala. Nanghihingi lang ng bigas kapitbahay. Teka, kausapin ko lang Sino yun? Di naman ako humingi ng bigas Ang hinihingi ko, second chance. Walang second chance. Ano ka ba naman, Romel? Akala ko naman pumayag ka na maghiwalay tayo. Akala ko kasi, kaya ko na nawala ka sa buhay ko, pero hindi ko pala kaya, Marian. Romel, ayoko na talaga. Kahit na ano pang gawin mo, ayoko na. Hindi na ako babalik sa'yo. Bakit Dahil ba doon sa lalaki nasa loob ng apartment mo, Hindi, nakikain lang yun. Kapitbahay, ganun. Yung pala, kausapin ko nang malaman natin kung ano totoo. Ano ka ba? Hindi. Ano? Ano ba, Romel? Oo na. Oo na. Nahuli mo na ako. So ano? So siya yung pinalit mo sa akin? Oo. Masaya ka na? Siya ba yung dahilan kung ba't mo ako iniwan? Gusto mo talagang marinig ang sagot ko? Oo. Pwes tama ka. Siya ang pinalit ko sa'yo. Hindi ko maamin sa inyo ang totoo. Nung una, oo, pinalabas kong hindi lang talaga ako interesado kay Romel. Well, kalahati naman totoo. Pero sa totoo lang ay nakilala ko lang talaga si Mikey kaya umayaw ako kay Ruben. Nang nakita kong meron lalaking mas nakahihigit kay Romel ay saka ako nagdesisyong hiwalayan na siya. Sa madaling salita ay nakahanap ako ng kapalit niya kaya nagawa kong isang tabi si Romel. Huwag kayong magagalit dahil totoo ako at prangka. Kwento ko naman to at hiling ko na pakinggan ninyo ako. Kahit na hindi ninyo ako maunawaan ay okay lang. Gusto ko rin namang sabihin sa inyo na hindi rin ako proud sa ibang mga naging desisyon ko sa buhay. Habang sa pagpapatuloy ko ng aking kwento,
Doon ninyo lahat malalaman. Kumapit na kayo dahil marami pa akong isisiwalat sa inyo sa pagpapatuloy ng kwento ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nahiyaman ako sa panloloko ko kay Romel pero hindi na ako nagsisisi na mas pinili ko si Mikey kesa sa kanya. Mas masaya talaga ako sa piling ng bago kong jowa. Sa kanya ko lang na-feel na kaya kong gawin ang lahat para sa pag-ibig. Ang dami nga naming naging planong dalawa. Kung ilan ang magiging anak namin, kung saan kami titira kapag kinasal na kami, at puno ako ng pasasalamat sa pagdating ni Mikey sa buhay ko. Ipinangako ko na rin sa sarili ko na siya na ang huling lalaking mamahalin ko. Pero minsan, may mga pangyayari na magiging challenge sa'yo kung hanggang saan mo kayang panindigan ang mga desisyon mo. Naganap ang lahat ng puntahan ako ng best friend kong si Elaine sa bahay ko. Ito na ang exciting part sa sinasabi ko sa inyo, Papa Dudut. Lukarit ka, anong nangyari sa'yo? Masama talaga yung pakiramdam ko. Sorry kung ika-cancel ko muna yung lakad natin, ha? Ayos lang, ano ka ba? Mabuti na lang at nasa area lang ako kaya pinuntahan na lang kita rito sa bahay mo. Pasensya na sa abala, ha? Babawi na lang ako sa susunod. Ano, nilalagnat ka ba? Meron akong dalang paracetamol dito. Hindi basta nahihilo lang ako tapos kanina pa ako nagduduwal. Sumama yata yung sikmura ko sa kinain natin kagabi na takoyaki. Okay naman ako ah. Parehas lang naman tayo ng dami ng kinaing takoyaki. Wala namang nangyari sa akin. Baka naman may iba ka pang nakain pagka uwi mo. Wala na, sure ako. Nakatulog ako agad kasi grabe yung hilo ko Teka. Parang may hinala ako ah. Ano? Food allergy? Dehydration? Hindi kaya buntis ka? Loko! Paanong buntis? Wala na nga kaming time ni Mikey na maglambingan. Sa isang buwan yung magkasama, wala pang nangyayari sa inyo? Hindi pa sumakses? Ang daming beses na naming pinaplano kaso parang palagi may humaharang kaya hindi natutuloy. Seryoso ba? Naku, hindi ako sanay ah. Kapag ikaw pa naman ang nagkagusto sa lalaki, naku. Hoy, grabe ka naman sa akin. Joke lang, pinapatawa lang kita, girl. Wala ako sa mood makipagbiroan, Elaine. Sungit, kala mo talaga buntis oh. Alam mo, isang beses pa... Ayos ka. Uy! Marian! Elaine, mukhang tama ka. Buntis ka? Imposible naman yun, Marian. Wala pa ngang nangyayari sa inyo ni Mikey, diba? Okay lang bang makisuyo? Sige, ano yun, kahit ano. Baka pwedeng pabili ng pregnancy test? Luka-luka ka, nagsasayang ka lang ng pera. Hindi ka buntis, okay? Isisi na lang natin yan sa takoyaki. Please, Elaine. Mamaya ko na ipapaliwanag. Ay, siguraduhin mo lang yan, ha? Positive? Paano mo? Si Romel. Elaine, si Romel. Di ba hiwalay na kayo? Oo, pero may nangyari pa rin sa amin nung nakipaghiwalay ako Ano, sigurado ka bang sa kanya talaga yan? Wala nang iba. Wala kang nangyayari sa amin ni Mikey, di ba? Anong plano mo ngayon? Ano gagawin mo? Hindi ko alam. Ganito kailangan may mangyari sa amin ni Mikey para siya na lang yung umako sa pinagbubuntis ko.
Teka, nag-iisip ka ba? Hindi pa nga natin alam kung ilang linggo o buwan ka ng buntis. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Elaine. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Marian, okay lang yan. Alam ko nabigla ka lang. Ayoko nang bumalik kay Romel. Si Mikey na ang mahal ko. Hindi mo naman na kailangan bumalik sa kanya eh. Pero kailangan niya talagang malaman. Paano kung hindi ko na lang ipaalam? Posible rin naman yan. Pero si Mikey, Marian, kailangan niyang malaman. Siya ang karelasyon mo eh. Papa Dudut, hindi ko mabasa ang nasa isipan ni Elaine habang umiiyak ako dahil sa sitwasyon ko. Nahihiya ako sa mga nangyayari. Best friend ko pa naman siya. Siya ang unang nakaalam at hindi ko naman alam kung paano ko yun lulusutan o kung malulusutan ko nga ba ang gusot na ito. Hindi naman po pwedeng habang buhay na itago ang pagbubuntis. At paano si Mikey, paano ang relasyon at ang mga pangarap namin? Ayoko sa ipinagbubuntis ko. Ayoko yung katotohanan na si Romel ang nakabuntis sa akin at hindi si Mikey. Panayang sisi ko sa sarili ko kung bakit ako pumayag na may mangyari pang muli sa amin ni Romel sa huling pagkakataon. Kung humindi lang sana ako noon, edi sana'y wala ako sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Anong mas okay, blue o white? Sa fast food na lang. Fast food? Di ba tinatanong mo kung saan tayo kakain? Ha? Katatapos lang natin kumain 30 minutes ago. Gutom ka pa rin ba? Hindi. Busog pa ako. Akala ko kasi nagtatanong ka sa akin kung saan tayo kakain eh. Ang tinatanong ko, kung anong mas okay na kulay para sa jacket ko, blue o white? Okay. Sorry, mali ako nang narinig. Mukhang nabitin ka sa kinain natin kanina. Gusto mo, dumaan muna tayo sa fast food. Kain ka muna ulit. Samahan kita. Hindi na. Busog na talaga ako. Pero Mikey, okay lang ba kung uuwi muna ako? Ha? Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Ayaw mo na ba akong kasama? Uy, hindi Gusto pa nga kitang kasama eh. Kaso, parang nakalimutan ko yata na, kunin yung mga sinampay ko. Tsaka may parating kasi akong parcel ngayon eh. Walang magre-receive. Oo sige. Pero samahan na lang kita ha. Tambay na lang tayo sa bahay mo tapos, malay mo, matuloy yung Okay lang bang next time na lang? Ha? Parang sasama kasi yung pakiramdam ko eh. Medyo kumukulo na rin yung tiyan ko. Delikado. Ayoko namang mapahiya sa first time natin, di ba? Nalungkot naman ako bigla. Di na naman tayo matutuloy pero, sige, tara. Ipubuk na lang kita ng masasakyan mo. Thank you, Mikey ha. Babawi ako sa iyo sa susunod. Galingan mo sa pagbawi ha. Matindi akong maningil. Hello, Romel? Marian, in-unblock mo na ako. Salamat sa Diyos. Huwag ka munang magpasalamat. May kasalanan ka sa akin. Kung ano man yan, sure akong hindi ko sinasadya. Babalik ka na ba sa akin? Pwede ba huwag ka munang asyumero? Hindi ako babalik sa'yo. Bakit ka pala tumawag? Ipapamukha mo na naman na ayaw mo na sa akin? Awat na, Marian. Nakakasakit ka na eh. Buntis ako. Ayaw mo pa rin talagang tumigil sa pananakit. Oo na. Ikaw na masaya. Ikaw na may boyfriend na nakakabuntis. Ikaw ang nakabuntis sa akin, tanga! Ikaw ang nakabuntis sa akin, Romel! Ako? Ako? Magiging tatay na ako? Yes! Magiging pamilya na tayo! Hindi! Anong pamilya? Walang ganon! Pero nabuntis na kita. Kailangan na natin magkabalikan. Romel, wag ka nga OA. Sinabi ko lang sa'yo na buntis ako pero wala akong balak makipagbalikan sa'yo. Pero pwede tayo mag-co-parenting.
Wala ring mangyayaring ganyan. Sa akin lang tong nasa sinapupunan ko. Sinabi ko lang sa'yo para makonsensya ka sa ginawa mo sa akin. Hindi ko naman alam na makakabuo tayo ng gabing yun. I mean, sinadya ko lang. Nagbaka sakali lang ako. Tignan mo yung kademonyohan mo. Sinira mo ang buhay ko. Sorry na, hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Gagalingan ko na lang sa pagiging tatay. Wala akong balak ipakilala sa'yo ang anak ko. Kung meron man kikilalaning tatay ang anak ko, si Mikey yon, hindi ikaw. Anong nakakatawa? Sa tingin mo, ganun kadaling akuhin ng ibang lalaki ang pinagbubuntis mo? Good luck, Marian. Good luck. Basta kung hindi man siya pumayag, nandito ako. Sasaluhin ko kayong mag-ina. Good luck nga sa akin, Papa Dudut. May point naman si Romel. Sinong lalaki ang tatanggap sa ipinagbubuntis ko kung hindi naman siya ang ama? Nakaramdam ako ng takot. Kaya sigurado akong tanggapin ni Mikey kung matagal na kaming magkarelasyon. Kung sementado na ang tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. Pero nasa punto pa kami na kinikilala pa lang namin ang isa't isa. At aminin ko nang banggitin ni Romel yon sa akin ay parang napanghinaan ako ng loob. Kung makakayanan ko bang sabihin kay Mikey ang katotohanan? Makakayanan ko ba? Kung sakaling piliin niyang iwan ako dahil hindi pa siya handa sa ganong klase ng sitwasyon. Kung ganun man ang mangyari ay makakayanan ko ba yun? Sabi ko naman sa inyo nasa exciting part na tayo. Exciting, Papa Dudut, pero ubod na sakit na part ng aking kwento. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam kong marami nang nagbubunyi sa inyo sa nangyari sa akin, Papa Dudut. Siguro ang iba sa inyo ay sinasabi na karma ko na ito. Sige, ipagpalagay nating gano'n na nga ang sitwasyon. Pero mali pa rin dito si Romel dahil sinadya niyang buntisin ako nang wala akong kamalay-malay. Sana pati siya sisihin niyo rin. Dahil dalawa kaming bumuo ng nasa sinapupunan ko. Sa pagdaan ng mga araw, imbes na luminaw ay mas lalong gumugulo ang lahat. Hindi ko pa rin siyempre maamin kay Mikey ang katotohanan. Binalak mo naman. Ilang beses na pero hindi makayana ng sikmura ko. Natatakot ako na iwan niya ako. Napaka-helpless ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Tapos ay biglang mangungulit pa itong si Romel. Pinipilit pa rin ang sarili sa akin. Mas lalo tuloy akong naduduwal. Elaine, ikaw na ba yan? Hello, Marian. Romel? Ano na namang ginagawa mo rito? Binlock mo na naman kasi ako eh. Hindi ba obvious kung bakit kita binablock? Ayaw kita makausap. Ayaw mo ako makausap pero baka gusto mo akong makita. Joke lang. Umalis ka na. Parating na si Elaine, ayoko maabutan ka niya rito. Uy, si Elaine, kumusta na siya? Hintayin ko na lang kaya. Gusto kong sabihan siya sa mga responsibilidad niya bilang ninang ng anak natin. Hindi lang dapat tuwing Pasko kung magpaparamdam siya sa anak natin, ha? Anak natin? Oo, sino bang ama nang dinadala mo? Ako naman, di ba? Umalis ka na. Mas lalo lang ako naduduwal kapag nakikita ko yung pagmumukha mo eh. La, pinaglilihan mo ko. Mag-focus ka sa mata at labi ko, ha? Ito yung maganda sa akin eh. Huwag sa ilong kung ayaw mong para nakadapa rin yung ilong ng baby natin. Please, Romel. Ayokong ma-stress ngayon. Okay, sorry. Mali na naman yung timing ng jokes ko. Pero bago ko umalis, kunin mo na. Ano ba to? Bumili ako ng mga kailangan mo. May gatas dyan para sa'yo. Maganda raw yan, sabi ng pinsan ko na obigay ni. Kung gusto mo, pwede kita samahan sa kanya para makapagpa-check up. Ako na bahala sa gastos. May mga maternity dress na rin dyan. Ang hilig mo kasi magsuot ng mga hapit na damit eh. Baka hindi makahinga yung baby natin.
Ay, may vitamins din dyan ha. Tsaka pampering kits para sa first time mommies. Nakita ko lang sa internet. Try mo, baka magustuhan mo. Ay, tsaka meron pala akong mga biniling gift check sa mall. Gamitin mo lang pag may cravings ka o gustong bilhin para di ka ma-stress. Kung kulang pa yan, sabihan mo lang ako. Hindi mo naman na kailangan gawin to. Kaya kong sustentuhan ang pinagbubuntis ko. Oo, pero anak ko pa rin yan. Tumulong akong gumawa niyan. Kaya hati tayo sa responsibilidad. Hindi ako makikihati sa'yo kasi wala akong balak ipaako to sa'yo. Alam mo, ikaw ang sumira ng buhay ko eh. Kung hindi mo ako sinadyang buntisin, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Alam mo na hindi pa ako ready magkaroon ng anak. Napaka-selfish mo sa ginawa mo, Romel. Oo na, aminin ko. Mali talaga yung ginawa ko. Nagpadala ako sa emosyon ko. Pero Marian, pinagsisihan ko naman yun. Eh, wala na tayong magagawa eh. Nandyan eh. Ilang buwan na lang, uumbok na yung tiyan mo. Magtatanong na mga tao kung sino ang ama. Ala ka naman sabihin mo si Aline. Isa pa yan. Binigyan mo pa ako ng isang problema. Ano mukhang ihaharap ko sa mga kakilala ko nito? Na nabuntis ako ng ex ko at hindi ng boyfriend ko? Sorry Marian, pero wala na kasi tayong magagawa eh. Nakabuo na tayo. Oh, tanggapin na lang natin. Magsama na lang kasi tayo. Di ka naman lugi sa akin eh. May pera naman ako. Mahal naman kita. Hindi kita mahal. Pero minahal mo ako nun, di ba? Oh, may babalik pa natin yung feelings mo para sa akin. Wala na akong balak ibalik, Romel. Tapos ka na sa buhay ko. Puro galit na lang ang nararamdaman ko para sa'yo dahil sa ginawa mo. Sige, message mo na lang ako pag nasa katinuan ka na. Sa ngayon, di mo makita yung halaga ko. Okay. Pero balang araw pag iniwan ka ng boyfriend mo, pagsisisihan mo na tinatanggihan mo ako ngayon. Alam mo kung anong pinagsisisihan ko ngayon, ha? Yung pinapasok kita sa buhay ko. Kasi kung magpapakatotoo ko sa'yo, hindi naman talaga kita minahal eh. Na-pressure lang ako na sagutin ka kasi yung mga tao sa paligid ko panay tanong kung kailan ba ako magkakaroon ng boyfriend kasi napag-iiwanan na raw ako ng mga kabatch ko. Mali man tong ginawa ko pero yon ang totoo. Hindi kita minahal, okay? Na-pressure lang ako. Ganon ba yun? Ganon na ba talaga ang kapalaran ko, Papa Dudut? Ang maging isang single mom dahil lamang sa isang beses na pagkakamali ko. Parang ang unfair, hindi ba? Pero mas magiging unfair ang lahat kung papayag akong magsama kami ni Romel at ipagpatuloy namin ang lahat para sa anak namin. Eh sa hindi naman siya ang gusto kong makasama. Hindi ko siya mahal. Ilang beses ko namang sinubukan na iksiksik sa utak ko na baka pwede naman na si Romel para matapos na lamang ang problema ko. Pero hindi kaya ng puso ko. Kada pikit si Mikey ang naiisip ko. Wala akong ibang pangarap kundi ang makabuo ng pamilya kasama si Mikey. Mahirap nang abutin yon sa sitwasyon ko pero susubukan kong umamin. Makasakaling maintindihan niya at mapatawad niya ako. Kahit nagbunga na ang pagkakamaling yon, Papa Dudut. Sorry ha. Hindi kasi talaga ako marunong magluto eh. Pang-display nga lang yung kusina ko eh. Hindi pa ako magaling magsaing. Lagi na lang malata o kaya tutong yung kanin ko. Kaya pati yun, ino-order ko na rin kapag pupunta ka rito. Kasi, sabi mo, di ba, mahilig ka sa rice. Ayaw mo nang hindi maayos yung pagkakasaing. I'm sorry, Mikey. Okay lang yun. At least naging honest ka. Ang hirap namang panindigan yan kapag mag-asawa na tayo. Hindi mo naman habang buhay maitatago sa akin na umu-order ka ng ulam tsaka ng kanin natin, di ba? Nakikita mo ba talaga na magiging asawa mo ako? Date to marry na ako. Di ba nasabi ko naman na yan sa'yo? 40 na ako. Para sa akin, ready na ako mag-settle down. At ako yung nakikita mong kasama sa pagsisettle down mo. Wala nang iba. Ikaw lang. Kahit di ka pa marunong magsaing ng kanin.
Mahal na mahal kita, Mikey. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Kaya ayoko na maglihim sa'yo o ayoko na magtago ng sekreto. Sa pananalita mo, mukhang hindi lang beef at kanin ang nililihim mo sa akin ah. Meron pang mas mabigat. Kailangan ko na bang kabahan? Kailangan ko na maunawaan mo ko. Teka, kinabahan ako bigla ah. Ano bang meron? Bago ko sabihin, masisiguro ko ba na hindi mo ko iiwan kapag nalaman mo na yung totoo? Hindi ko alam kung anong isasagot ko dyan. Pero safe space to para sa'yo. Sabihin mo lang, makikinig ako. Pag-usapan natin. Baka pwede pang maayos yan. Mikey, buntis ako. Ano? Ako bang ama? May nangyari na ba sa atin nang hindi ko alam? Hindi, wala. Buntis ako sa ex ko. Ano? Ano yan? Niloko mo ko? Sa totoo lang, yung ex ko ang niloko ko. Kasi nung time na sinagot na kita, kami pa noon, pero hiniwalayan ko na siya kaagad after kitang sagutin. Pero may nangyari pa sa inyo. Nag-request kasi siya na pinagbigyan ko lang siya sa huling pagkakataon. Pinagsisisihan ko na yon, Mikey. Kung alam mo lang. Kasi nalaman ko na sinadya pala niyang buntisin ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Pero mahal na mahal kita. Mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin, Mikey. Mali pala yung simula natin, Marian. Tapos ngayon, nagbunga na. Ano yun? Anong plano mo? Babalik ka sa ex mo? Hindi. Wala akong balak bumalik sa kanya. Okay? Ikaw ang mahal ko. Pwede naman na maging anak na lang natin tong nasa sinapupunan ko. Natin! Pwedeng ikaw na lang ang kilalanin niyang ama. Teka lang. Sandali lang, Marian ah. Bakit? Hindi naman akong gumawa niyan eh. Pero di ba handa ka nang mag-settle down? Ako, anytime mo na ayain magpakasal o bumuo ng pamilya, game na ako. Game ka na talaga kasi may laman na yan tiyan mo eh. Anong ibig mong sabihin? Di ba parang lugi naman ako niyan? Ako nga ako eh, di naman akong gumawa niyan. Wala pa nga nangyayari sa atin eh. Tsaka ready na ako magpakasal. Pero di ibig sabihin nun, ready na ako magkaroon ng anak na hindi galing sa akin. Akala ko kasi... Pero mahal mo naman ako, di ba? Di ba, Mikey? Oo. Pero nabibigla ako sa mga nalalaman ko. Akala ko ba gusto mo maging honest ako sa'yo? Akala ko rin, kaya kong tanggapin yung totoo. Pero ang sakit itong ginawa mo, Marian. Ang hirap tanggapin nito. Teka, saan ka pupunta? Uwi muna ako. Kailangan ko makapag-isip-isip. Ihingi muna ako ng distansya sa'yo. Teka, iiwan mo na ba ako? Depende sa mapag-iisipan ko sa mga susunod na araw. Pasensya ka na, Marian. Kailangan kong gawin to. Papa Dudut, hindi nagalit si Mikey. Naging gentleman pa ito sa pakikinig. Pero naramdaman ko na parang nalusaw ang pagmamahal nito sa akin. Sa isang iglap ay parang nakalimutan na niya na minsan ay nangako siya sa akin na ako ang magiging asawa niya at magiging ina ng mga anak niya. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit siguro ako ang nasa sitwasyon na ganon, baka hindi ko rin yon matanggap. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi pa rin nagpaparamdam si Mikey. Napapansin na ang umbok sa tiyan ko. Malapit na rin lapit na rin ang lapit si Romel na dahilan ng pagka-stress ko naman. Nahihirapan po ako sa pagiging masela ng pagbubuntis ko. Grabe naman tong naging parusa sa akin. Halo-halo na ang emosyon ko. Ano nga ba ang dapat kong gawin?
Sana po, Papa Dudut, ay matulungan po ninyo ako. Maraming salamat po and more power sa inyong number 1 radio station. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Marian. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.